Pamilya ni Rhea may takmo na kulangan sa nasabing hustisya dahil para sa kanila ay may mas dapat pa na managot sa pangyayaring ito. Matapos kasi ang 40 days na pagkawala nito ay patuloy pa rin itong nagpaparamdam sa kani-kanilang mga panaginip at humahagulgol sa pag-iyak na tila ba inuusig sila na kunin ang tamang hustisya na para sa kanya. Matatandaan nga na noong July 17 taong kasalukuyan ay natagpuan si Rhea sa gilid ng kalsada sa isang subdivision sa Tisa, Cebu City hanggang sa kalaunan nga ay unti-unti nang ina-identify ang mga posibleng nangyari sa kanya at dito nga ay napag-alaman ng mga otoridad na nagtatrabaho ito sa Aliwan. Habang tumatagal naman ang pag-imbestiga ay lumabas naman ang mga posibleng sangkot dito hanggang sa meron na ngang nakapiit at ito nga ay si Simeon Gabatero de Katagalan ay umamin nga si Simeon na siya ang may gawa dahil ayon sa kanya na magkasintahan daw sila at dahil sa selos humantong ang lahat ng ito pero ayon naman sa kapatid ni Rhea na meron daw silang witness na makakapagsabing nagsisinungaling si Simeon dahil sa conflict di umano ang kanilang mga impormasyong nakuha sa sinabi ni Simeon. Sa ngayon ay hawak di umano ng pamilya ni Rhea ang mga ebidensya at ang witness para makuha daw talaga nila ang tunay na hustisya. Grabe mga idolo, akala ko tapos na di pa pala, ipagdasal na lang natin si Rhea at family niya na makuha nila ang inaasam nila na hustisya. Like and follow to get updated.